Jeremias, Kabanata 40. Nagpahayag muli si Yahweh kay Jeremias matapos itong palayain sa Rama ni Nebuzaradan, ang pinuno ng bantay ng Babilonya. Dinala kami ditong nakagapos, kasama ng iba pang mga taga-Jerusalem at taga-Huda upang dalhin bihag sa Babilonya. Sinabi sa kanya ni Nebuzaradan, "Ibinabala ng Diyos mo si Yahweh, nawawasakin ang lupaing ito. Ang babalang iyon ay isinagawa niya ngayon sapagkat nagkasala at sumuway kay Yahweh ang bayang ito. Subalit ikaw, Jeremias, ay pawawalan ko na. Kung ibig mo'y sumama ka sa akin sa Babilonya at kakalingain kita. Ngunit kung ayaw mo, ikaw ang bahala. Masdan mo ang buong lupain sa harapan mo. Maaari kang magpunta kung saan mo nais." Hindi sumagot si Jeremias, kaya nagpatuloy si Nebuzaradan, "Kung gusto mo naman, pumunta ka kay Gedalias. Siyang inilagay ng hari ng Babilonya bilang gobernador sa buong lupain ng Huda. Malaya kang makakapanirahan doon o kahit saan na iniisip mong mabuti." Pagkatapos, binigyan niya si Jeremias ng pagkain at kaloob at pinaalis na. Si Jeremias naman pumunta kay Gedalias sa Mizpa at doon nakipamayan kasama ng mga taong naiwan sa lupain ng Huda. May mga pinuno at mga kawal ng Huda na hindi sumuko sa mga taga-Babilonya. Nabalitaan nila ang pagkahirang kay Gedalias bilang gobernador ng lupain at tagapamahala sa pinakamahihirap na mamamayan na hindi dinala sa Babilonya. Kaya pinuntahan nila si Gedalias sa Mizpa. Kabilang sa mga pinunong ito, sina Ismael na anak ni Netanias, Johanan na anak ni Kareya, Serayas na anak ni Tanhumet, ang mga anak ni Ephai na taga Metophat, Jezanias na anak ng taga Maaka. At sinabi sa kanila ni Gedalias, "Huwag kayong matakot na maglingkod sa mga taga-Babilonya. Manirahan kayo sa lupaing ito. Paglingkuran ninyo ang hari ng Babilonya, at kayo'y mapapabuti. Ako'y mananatili rito sa Mizpa upang maging kinatawan ninyo sa mga sugo ng Babilonya na maaaring dumating dito. Kayo'y manirahan sa mga nayong inyong magustuhan. Anihin ninyo mga ubas, olibo at iba pang bungang kahoy, at mag-imbak kayo ng langis at alak." Nabalitaan din ng mga Hudyo sa Moab, Ammon, Edom at iba pang bansa na may mga kababayan silang naiwan sa Huda, at si Gedalias ang inilagay ng hari ng Babilonya para mamahala sa kanila. Kaya sila'y umalis sa lupaing pinagtapunan sa kanila at nakipagkita kay Gedalias sa Mizpa. Nakapagtipon sila ng napakaraming prutas at alak doon. Si Johanan na anak ni Kareya at lahat ng namumuno sa hukbong hindi sumuko ay nagpunta kay Gedalias sa Mizpa. Ang sabi nila, "Alam ba ninyong si Ismael na anak ni Netanias ay sinugo ni Baalis na hari ng mga Ammonita upang patayin kayo?" Subalit, ayaw maniwala ni Gedalias. Pagkatapos, palihim na sinabi ni Johanan sa kanya, "Bayaan po ninyong patayin ko si Ismael. Hindi kayo dapat masawi sa kamay ng taong yon. Kapag kayo'y namatay, mangangalat ang lahat ng Hudyo na nasa inyong pamamahala. Mapapahamak pati ang mga nalabi sa Huda." Ngunit sumagot si Gedalias, "Johanan, huwag mong gawin yan. Hindi totoo ang sinasabi mo tungkol kay Ismael.